Hello po sa lahat ng mga suki na taga-subaybay ng ating channel na Sityo Bangungot dito po sa YouTube. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan na sa oras na sumainyo ang ating upload na ito sa ating bago na namang kwento. So sana po manatili kayong nakatutok at tutok hanggang dulo para malaman natin at mapagsaluhan natin ang isa na namang kwentong magbibigay takot at kilabot sa ating lahat. Samahan niyo ako ha. Kung handa na kayo, eto na po ang ating kwento. Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa mga nakikinig dito sa inyong channel. Ako po si Richard. Isa ako sa mga tahimik lang na tagapakinig ninyo na mas gustong makinig kaysa magsalita. Pero ngayong narinig ko yung kwento tungkol sa isang security guard na may kakaibang karanasan, parang may humila sa akin na ibahagi rin yung sarili kong naranasan noon. Hindi ko na lang babanggitin po kung saan eksaktong lugar nangyari ito bilang respeto na rin sa kumpanya at sa mga taong maaaring madamay. Pero sisiguraduhin ko na totoo ang lahat ng sasabihin ko. Nangyari ito noong 2015, panahon na masasabi kong pinakamabigat ang mga responsibilidad ko sa buhay. Ulila na po ako, Sir Jupiter. Matagal nang nawala ang mga magulang ko kaya maaga akong natuto na tumayo sa sarili kong mga paa. May isa akong kapatid na mas bata sa akin at nag-aaral pa ng kolehiyo noon. Siya na lang ang natitirang pamilya ko kaya ginawa ko ang lahat para mapagtapos siya. Hindi naging madali ang buhay namin dahil ako lang ang kumakayod, pero hindi ako sumuko dahil alam kong wala kaming aasahang iba kundi ang isa't isa. Matagal na rin akong nagtatrabaho bilang security guard noon kaya masasabi kong sanay na ako sa ganitong klase ng trabaho. Nakapag-duty na ako sa iba't ibang lugar tulad ng mall, warehouse at mga opisina. Sanay na po ako sa puyatan, sa tahimik na gabi at kahit sa mga pagkakataong mag-isa lang ako sa duty. Hindi na rin bago sa akin ang makarinig ng kung ano-anong ingay sa dilim o makaramdam ng kakaiba, lalo na kapag madaling araw na. Pero kadalasan iniisip ko na lang na normal lang yun o dala lang ng pagod at puyat. Dahil sa sipag at tiyaga ko, napansin ako ng agency namin at madalas akong nabibigyan ng mga assignment na mas mabigat ang responsibilidad. Kahit mahirap, tinatanggap ko lang dahil kailangan ko ng mas malaking kita para sa kapatid ko. Mas iniisip ko kasi ang tuition niya, allowance at pang-araw-araw naming gastusin kaysa sa sarili kong pagod. Sa totoo lang, halos wala na akong pahinga noon. Pero pinipilit kong kayanin dahil alam kong may dahilan kung bakit ako lumalaban. Hanggang isang araw, na-assign ako sa isang kumpanya na medyo malayo sa dati kong mga duty. Night shift ang schedule ko roon at ako lang ang naka-assign na guard sa buong lugar tuwing gabi. Nung una, hindi ko masyadong pinansin dahil normal naman sa trabaho namin ang mag-isa, lalo na kapag gabi. Iniisip ko pa nga noon na mas okay yun dahil tahimik, walang masyadong istorbo. Mas makakapag-focus ako sa trabaho ko. Nung unang pasok ko sa lugar, napansin ko agad na kakaiba ang pakiramdam. Hindi ko may paliwanag kung bakit pero parang may bigat sa hangin kahit wala namang malinaw na dahilan. Malinis ang paligid, maayos ang gusali at wala naman akong nakitang kakaiba. Inisip ko na lang na baka naninibago lang ako dahil bagong assignment. Sinanay ko ang sarili ko na wag basta magpadala sa pakiramdam, lalo na't kailangan kong maging matatag sa trabaho ko. Habang tumatagal ang mga araw, lalo akong nasanay sa routine ko. Papasok ako sa gabi, magro-ronda sa buong area, titignan ng mga ilaw, mga pintuan at siguraduhing ligtas ang lugar. Minsan may mga empleyado pang nag-o-overtime pero kadalasan pagdating ng hating gabi, halos ako na lang talaga ang natitira. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng hangin at minsan mga sasakyan sa malayo ang maririnig. Pero kahit sanay na ako sa ganitong setup, hindi ko po maikakaila na may kakaibang pakiramdam pa rin akong nararanasan
habang tumatagal ako roon. May mga pagkakataon na parang may nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikita. Minsan naman may maririnig akong kaluskos sa mga lugar na alam kong walang tao. Sa una hindi ko pinapansin dahil iniisip ko na baka daga lang o kung ano hayop. Pero may mga pagkakataon na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling ang mga tunog. Hindi ko ito kinuwento agad sa iba dahil ayoko namang isipin nilang natatakot ako o nag-iimbento lang. Bilang gwardya, inaasahan sa amin na matapang at hindi madaling kabahan. Kaya kahit may mga ganong pakiramdam ako, pinipilit kong baliwalain at ituloy lang ang trabaho ko. Iniisip ko na lagi ang kapatid ko na kailangan kong kumita para sa kanya at yun ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para magpatuloy. Sa bawat gabi na lumilipas, unti-unti kong naramdaman na may nagbabago. Hindi lang sa paligid, kundi pati na rin sa sarili kong pakiramdam. Hindi na normal ang lahat, pero hindi ko pa rin mabigyan ng malinaw na paliwanag kung ano ang nangyayari. May mga pagkakataon kasi na napapaisip ako kung tama pa ba na manatili ako sa assignment na yon, pero lagi kong pinipili na magtiis dahil nga po kailangan ko ang trabaho. Hanggang sa dumating ang punto na masasabi kong doon na talaga nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ko. Yung mga bagay na dati napapansin ko lang pero binabaliwala, unti-unting naging mas malinaw at mas mahirap ipaliwanag. Doon ko naramdaman na hindi na basta normal ang lahat at kahit anong pilit kong maging matapang, may parte sa akin na nagsimulang matakot. At doon na nagsimula, Sir Jupiter, ang mga pangyayaring hindi ko akalaing mararanasan ko habang ginagawa ko ang trabaho ko bilang isang simpleng security guard sa gabi. Nung unang gabi ko pa lang sa assignment na yon, Sir Jupiter, doon ko agad naramdaman may kakaiba sa lugar. Hindi pa man ako ganun katagal sa duty, parang may hindi maipaliwanag na pakiramdam na bumabalot sa akin. Tahimik ang compound, halos wala kang maririnig kundi ang mahihinang tunog ng hangin at mga dahon na gumagalaw. Sanay na ako sa ganitong klaseng eksena pero iba talaga ang pakiramdam ko noon. Yung tipong may kung anong mabigat sa dibdib ko kahit wala naman akong malinaw na dahilan. Nagsimula ang duty ko na maayos. Chinek ko ang logbook, inayos ang gamit ko at kinuha ang flashlight ko para sa unang ronda. Normal lang ang ginagawa ko, gaya ng dati kong mga assignment. Dahan-dahan akong naglakad sa loob ng compound habang iniisa-isa kong tinitingnan ang mga pintuan at bintana ng mga opisina. Wala namang kakaiba sa una, lahat nakasara at maayos ang pagkakalak. Habang nagpapatuloy ako sa pagroronda, unti-unti kong napansin na parang mas lalong tumahimik ang paligid. Yung tipong katahimikan na parang may hinihintay na mangyari. Doon na ako nagsimulang kabahan. Kahit pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka naninibago lang ako dahil bagong lugar nga. Hanggang sa may narinig akong tunog na biglang nagpahinto sa akin. Isang tawa. Hindi siya malakas pero malinaw ko siyang narinig. Napalingon ako agad sa direksyon kung saan ko akalang narinig yon, pero wala naman akong nakita. Pinakinggan kong mabuti kung may kasunod pa at doon ko narinig ulit parehong tawa. Hindi ko mawari kung babae ba o lalaki. Hindi rin siya mukhang normal na tawa. Parang may halong lungkot o kung anong hindi ko may paliwanag. Kinabahan ako, Sir Jupiter. Pero bilang guard, hindi ako pwedeng basta umatras agad. Sinubukan kong sundan kung saan nanggagaling ang tunog. Dahan-dahan akong naglakad, hawak ang flashlight at nakatutok sa bawat sulok na madilim. Habang papalapit ako sa pinanggalingan ng tawa, mas lalo itong naging malinaw sa pandinig ko. Hanggang sa makarating ako sa isang office na nakasara. Doon ko narinig ng malinaw ang tawa para itong nasa loob mismo ng kwartong yon na pinanggagalingan. Huminto ako sa harap ng pinto at nakinig ulit.
Ilang segundong lumipas, narinig ko na naman ang tawa. Doon ako kinilabutan dahil alam kong sarado ang kwartong yun at wala namang dapat tao sa loob. Lakas loob kong itinapat ang flashlight ko sa pinto at dahan-dahang sinilip ang siwang sa ilalim. Wala akong nakitang anino o kahit anong galaw. Sinubukan kong buksan ang pinto pero nakalak ito. Habang nakatayo ako roon, narinig ko ulit ang tawa. Mas malapit na parang nasa likod lang ng pinto. Doon na ako tuluyang natakot. Mabilis kong itinutok ang flashlight sa paligid, umaasang may makikita akong kahit ano. Pero wala talaga. Walang tao. Walang gumagalaw at wala ring ibang tunog maliban sa tawa na yon na unti-unting nawawala. Parang bigla na lang itong tumigil na walang nangyari. Hindi ko kinaya ang pakiramdam ko noon, Sir Jupiter. Kahit pilit kong magpakatatag, nanginginig ang buong katawan ko at ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Kaya po ang ginawa ko, hindi na ako nagtagal pa roon. Mabilis akong bumalik sa guardhouse habang pabalik-balik ang tingin ko sa paligid. Pakiramdam ko kasi may nakasunod sa akin kahit wala naman akong makita. Pagdating ko sa guardhouse, doon lang ako medyo nakahinga ng maluwag. Umupo ako at pilit na kinalma ang sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka guni-guni ko lang yun o dala ng pagod. Pero kahit anong pilit kong paliwanag sa sarili ko, alam kong may kakaiba talaga sa narinig ko. Lumipas ang mga araw, pilit kong kinalimutan ang nangyari noong unang gabi ko. Hindi ko ito kinuwento sa iba dahil ayoko nga naisipin nilang natatakot ako o nag-iimbento lang. Nagpatuloy lang ako sa trabaho ko kahit may konting kaba pa rin sa tuwing magro-ronda ako sa gabi. Hanggang sa dumating ang araw na napalitan ang schedule ko at naging pang-umaga ang duty ko. Medyo nakahinga ako ng maluwag noon dahil hindi ko na kailangang harapin ang katahimikan ng gabi na yun. Mas marami kasing tao sa umaga, mas maliwanag at mas normal ang pakiramdam ng paligid. Isang umaga habang papalitan na ako ng duty, nakasabay ko ang guard na papalit sa akin noong mga nakaraang araw. Nagkwentuhan kami ng kaunti habang inaabot ko ang logbook at ina-update siya sa mga nangyari sa duty ko. Normal lang naman ang usapan namin noong una pero bigla siyang ngumiti na parang may alam na hindi ko alam. Bigla niya akong tinanong kung may napansin daw ba akong kakaiba habang naka-duty ako sa gabi. Medyo napaisip ako kung sasabihin ko ba ang nangyari o hindi pero bago pa ako makasagot, natawa siya ng bahagya. Parang nanunukso ang dating niya kaya hindi ko agad sineryoso. Sinabi niya sa akin kung may nagparamdam daw ba sa akin habang nandoon ako sa gabi. Sa paraan ng pagkakasabi niya, halatang niloloko niya lang ako. Parang gusto niya lang akong takutin o asarin dahil alam niyang bago lang ako sa assignment na yon. Napangiti na lang ako ng pilit kahit sa loob-loob ko bumalik ang alaala ng narinig kong tawa noong unang gabi ko. Hindi ko agad sinabi sa kanya ang totoo at nagkunwari na lang ako na wala akong napansin. Pero habang nakatingin siya sa akin, parang may ibig sabihin ang tanong niya na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Doon ko naisip, Sir Jupiter, baka hindi lang ako ang may naramdaman o naranasan sa lugar na yon. Pero pinili ko pa rin pong manahimik at ituloy na lang ang trabaho ko dahil may mga tanong na nagsimulang gumulo sa isip ko. Pagkatapos ng usapan namin noong umaga na yon, Sir Jupiter, pinili ko na lang talagang isawalang bahala ang lahat ng naranasan ko noong unang gabi ko sa duty. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka normal lang ang lahat at baka dala lang yon ng pagod, puyat at kaba dahil bagong lugar. Ayoko kasing magpatalo sa takot dahil alam kong kailangan ko ang trabaho ko para sa kapatid ko. Kaya kahit may mga tanong sa isip ko, tinabunan ko na lang yon at nag-focus na lang ako sa mga dapat kong gawin araw-araw.
Kinabukasan, pagpasok ko sa duty, napansin ko agad na may kakaibang ingay at kilos sa loob ng compound. Hindi po siya katulad ng normal na araw na tahimik lang ang lahat. May mga taong nagkukumpulan, may mga bulungan at halatang may nangyaring hindi maganda. Doon pa lang kinabahan na ako kahit hindi ko pa alam kung ano ang nangyari. Lumipat ako sa isa sa mga kasamahan ko at doon ko nalaman ang balita na hindi ko inaasahan. Sinabi sa akin na yung kapalitan ko sa duty, yung nakausap ko pa noong nakarang araw, nahulog daw mula sa second floor ng building. Sandali akong napatigil sa narinig ko dahil hindi ko agad na proseso ang sinabi niya. Parang biglang nanlamig ang katawan ko at hindi ako makapaniwala. Tinanong ko kung ano ang nangyari at kung paanong nangyari yun. Sinabi nila na natagpuan na lang daw ang katawan niya sa ibaba at base sa inisyal na usapan, mukhang suicide daw ang nangyari. Lalo akong nagulat, Sir Jupiter, dahil sariwa pa sa isip ko ang huling usapan namin. Kabiruan ko pa siya at parang wala naman akong napansin na problema sa kanya. Hindi ko maiwasang mag-isip kung bakit niya gagawin yun kung sakali man na totoo ngang nag-suicide. Hindi ko rin matanggap agad dahil parang ang bilis ng mga pangyayari. Kahapon lang magkausap kami, nagtatawanan pa tapos kinabukasan, wala na siya. May kulang sa kwento pero wala naman akong sapat na alam para questionin yun. Habang tumatagal ang araw, mas lalo akong naging tahimik. Hindi na ako masyadong nakikihalubilo sa iba dahil iniisip ko pa rin ang nangyari. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang tanong niya sa akin kung may nagparamdam ba sa akin. Doon ako lalong kinabahan dahil parang may koneksyon ang lahat pero hindi ko pa rin mabuo sa isip ko. Bumalik na naman po ako sa schedule na panggabing duty. Kahit may kaba na sa loob ko, pinili ko pa rin pumasok dahil wala naman akong choice. Kailangan kong magtrabaho. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako dapat matakot at hindi ko dapat iugnay ang nangyari sa anumang kakaiba na naramdaman ko kagabi. Sinimulan ko ulit ang routine ko. Gaya ng dati, kinuha ko ang flashlight ko at nagumpisa na akong magronda sa buong compound. Tahimik ulit ang paligid katulad ng unang gabi ko roon. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam ko. Mas mabigat, mas nakakatakot at may kung anong nakabantay sa bawat galaw ko. Habang naglalakad ako sa isang bahagi ng building, bigla ko na namang narinig ang tawa. Pare-pareho ng narinig ko noong unang gabi ko. Hindi ko na kailangang hulaan kung ano yun dahil alam ko na agad. Tumayo ang balahibo ko at parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa pagkakataong yun, hindi na ako umatras agad. May parte sa akin na gustong malaman kung ano talaga ang pinanggagalingan ng tulog na yun. Iniisip ko na baka may tao lang na nang-aasar o gustong manakot sa akin, lalo na't bago ako sa lugar. Kaya kahit natatakot, sinubukan kong lakasan ang loob ko. Sinundan ko ang tunog ng tawa habang hawak ko ng mahigpit ang flashlight ko. Palingon-lingon ako sa paligid. Sinisigurado kong wala akong mamimiss na kahit na anong galaw. Habang papalapit ako, mas lalo kong naririnig ang tawa na parang lumalakas at lumalapit sa akin. Umabot na naman ako sa may bahagi kung saan naroon ang mga opisina. Isa-isa kong tinapatan ng ilaw ang mga pinto at bintana, umaasang may makikita kung kahit anong paliwanag. Pero tulad ng dati, wala pa rin akong nakita. Walang tao, walang anino at walang kahit ano nagkumagalaw. Habang nakatayo ako roon, biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang tawa na parang hindi nangyari. Saglit akong napatigil at nakinig kung may kasunod pa, pero wala na. Akala ko tapos na pero doon nagsimula ang mas nakakatakot na bahagi. May naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa likod ko kahit sarado naman ang lugar. Hindi ako gumalaw pero ramdam ko na parang may malapit sa akin. Hindi ko may paliwanag kung bakit pero sigurado akong hindi na ako nag-iisa sa mga oras na yon. Bigla akong napalingon pero wala pa rin akong nakita.
Ilang segundo akong nakatayo lang doon at hindi malaman kung ano ang gagawin. Hanggang sa may narinig akong boses na sobrang lapit sa tenga ko. Isang bulong na malinaw kong narinig. Sinabi nito sa akin na hanapin ko daw siya. Sa sandaling yun, Sir Jupiter, parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw at parang nawalan ako ng lakas. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang boses na yon dahil wala naman akong nakitang kahit sino sa paligid. Doon ako tuluyang natakot. Hindi na yun basta tawa lang o kung anong ingay. Iba na ang nararamdaman ko at alam kong may hindi na normal na nangyayari. May kung anong gustong iparamdam o ipagawa sa akin. Hindi ko na kinaya ang takot na naramdaman ko. Bigla na lang nanghina ang katawan ko at parang umiikot ang paningin ko. Huling naalala ko na lang, unti-unti akong nawalan ng malay habang nakatayo sa lugar na yon. Nang magising ako, Sir Jupiter, ang unang bumungad sa akin ay puting kisame at ilaw na medyo nakakasilaw sa mata. Ilang segundo akong nakatulala dahil hindi ko agad naintindihan kung nasaan ako. Mabigat ang pakiramdam ng katawan ko at parang may kirot ang ulo ko. Unti-unti kong naramdaman ang paligid at doon ko napansin na nasa ospital na pala ako. Paglingon ko sa gilid, nakita ko ang kapatid ko na nakaupo malapit sa akin at umiiyak. Namumula ang mga mata niya, talatang matagal na siyang nag-aalala. Nang makita niyang gising na ako, lalo siyang napaiyak at agad na lumapit sa akin. Ramdam ko ang takot at pag-aalala niya sa mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tinitigan ko lang siya habang pilit kong inaalala kung paano ako napunta roon. Hanggang sa unti-unting bumalik sa isip ko ang nangyari noong gabing yun. Ang tawa, ang bulong sa tenga ko at ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Doon ako biglang kinabahan ulit kahit nakahiga lang ako. Tinatanong ako ng kapatid ko kung ano raw ang nangyari sa akin. Sabi niya kasi nakita na lang daw nila ako na walang malay sa loob ng compound at agad nila akong dinala sa ospital. Paulit-ulit niya akong tinatanong kung may nangyari ba sa akin, kung may nanakit ba o kung may naramdaman ba akong masama. Gusto ko sanang ikwento sa kanya ang lahat, Sir Jupiter. Gusto kong sabihin kung ano ang narinig ko at kung ano ang naramdaman ko. Pero hindi ko po nagawa. Parang may pumigil sa akin. Natakot ako na baka hindi siya maniwala o baka isipin niya na nag-iimbento lang ako. Ayoko ring mas lalo siyang mag-alala. Kaya ang ginawa ko, tumahimik na lang ako at sinabi na baka nahilo lang ako o napagod sa duty. Kita ko sa mukha niya na parang hindi siya kumbinsido pero wala na rin siyang nagawa kundi tanggapin ang sinabi ko. Ayoko na ring palakihin ang usapan dahil ako mismo hindi ko pa rin maipaliwanag ang nangyari sa akin. Ilang araw din akong nanatili sa ospital para magpahinga. Ayon sa doktor, wala naman daw akong malubhang sakit at baka nga raw dahil sa pagod at puyat kaya ako nawalan ng malay. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang yun ang dahilan. May iba pa akong naranasan na hindi ko lang masabi sa kanila. Nakausap din ako ng boss ko at sinabi niya na magpahinga muna ako at huwag munang pumasok sa trabaho. Pinayuhan niya ako na magpalakas muna at bumalik na lang kapag okay na ang pakiramdam ko. Nagpasalamat ako dahil kahit papaano, naintindihan niya ang sitwasyon ko. Lumipas ang 1 linggo, unti-unti na akong bumalik sa normal. Kahit may kaba pa rin sa loob ko, pinilit kong maging matatag. Kailangan kong bumalik sa trabaho dahil kailangan ko pa rin kumita. Hindi ako pwedeng tumigil dahil lang sa takot. Kaya pagkatapos ng 1 linggong pahinga, bumalik na ako ulit sa duty. Pareho pa rin ang assignment ko at panggabi pa rin ang schedule. Habang papalapit ako sa lugar, ramdam ko na agad ang kaba sa dibdib ko. Bumabalik lahat ng alaala na pilit kong kinalimutan. Pagpasok ko sa compound, ganun pa rin ang itsura ng paligid. Tahimik, maayos at parang walang nangyari. Pero sa loob ko alam kong hindi na yun katulad ng dati.
Iba na ang tingin ko sa lugar na yon at iba na rin ang pakiramdam ko sa bawat sulok nito. Sinimulan ko ulit ang routine ko bilang guard. Kinuha ko ang flashlight ko at nagumpisa na akong magronda. Bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat at kaba. Palingon-lingon ako sa paligid kahit wala naman akong nakikitang kakaiba. Habang nagpapatuloy ako sa pagroronda, bigla ko na namang narinig ang tawa, parehong tunog na narinig ko noon. Hindi na ako nagulat pero hindi rin nawala ang takot ko. Bumalik lahat ng kaba sa dibdib ko sa isang iglap. Huminto ako at pilit hinanap kung saan nanggagaling ang tawa. Hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Gusto ko nang malaman kung ano talaga yon. Iniisip ko na baka may nagpapatawa lang o may nang-aasar sa akin. Itinapat ko ang flashlight ko sa harap at dahan-dahan kong inikot ang ilaw sa paligid. Ilang segundo akong naganap pero wala akong nakita. Hanggang sa may tumigil sa paningin ko. Sa harap ko may nakita akong babae. Nakatayo sa hindi kalayuan, nakatingin diretso sa akin. Hindi ko siya napansin kanina, bigla na lang siyang lumitaw. Nakangiti siya pero hindi yun normal na ngiti. Nakakatakot po ang itsura niya, parang may kakaiba sa mukha niya na hindi ko maipaliwanag. Mas lalo akong kinalabutan nang makita ko na may hawak siyang kutsilyo. Napako ang tingin ko sa kanya at hindi ako makagalaw. Nanigas ang buong katawan ko sa takot. Habang nakatitig ako sa kanya, unti-unti siyang ngumiti ng mas malapad. Tapos sa isang boses na malamig at malinaw, nagsalita siya. Sinabi niya sa akin ang mga katagang, "You found me." Pagkatapos kong makita yung babae na nakangiti, Sir Jupiter, hindi ako agad nakagalaw. Napako ako sa kinatatayuan ko habang nakatitig lang sa kanya. Hawak niya pa rin yung kutsilyo at hindi niya inaalis yung tingin niya sa akin. Ramdam ko yung bigat ng hangin sa paligid. Mas lalo pang lumabig ang buong lugar kahit mainit naman ang gabi. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatayo roon pero ang alam ko lang bigla siyang gumalaw papalapit sa akin. Mabilis ang kilos niya na parang hindi normal na tao. Bago pa ako makaiwas o makatakbo, naramdaman ko na lang na may kamay na pumulupot sa leeg ko. Sinakal niya ako, Sir Jupiter, at doon ko agad naramdaman yung sobrang takot na hindi ko pa nararanasan kahit kailan sa buhay ko. Sinubukan kong alisin yung kamay niya pero sa sobrang lakas niya, parang hindi siya normal na tao. Pilit akong humihinga pero unti-unti akong nawawalan ng hangin. Nanginginig ang buong katawan ko habang nagpupumiglas ako. Habang sinasakal niya ako, naririnig ko pa rin yung tawa niya na parang umiikot sa tenga ko. Parang sinasadya niyang takutin akong lalo. Naramdaman ko na rin na unti-unti nang bumibigat ang paningin ko at parang lalabo na ang lahat sa harap ko. Sa gitna ng takot ko, bigla kong naalala yung mga naririnig ko dati sa mga kwento at sermon na kapag may matinding takot at wala ka nang magawa, lumapit ka sa Diyos. Hindi ako ganun karelihiyoso, Sir Jupiter, pero sa sandaling yun, wala na akong ibang maisip. Parang naging instinct na lang ng katawan ko na kumapit sa kahit anong makakatulong sa akin. Kaya kahit hirap na hirap ako magsalita dahil sinasakal ako, pinilit kong bumigkas ng dasal. Utal-utal yung boses ko at halos hindi na maintindihan. Pero patuloy akong nagsalita. Ramdam ko na lumalabo na talaga ang isip ko pero hindi ako tumigil. Habang patuloy akong nagdarasal, unti-unti kong inipon yung lakas ko para tapusin yung mga salitang alam ko hanggang sa nasabi ko yung mga salitang, "In Jesus' name, Amen." Kahit putol-putol at halos pabulong na lang. Sa sandaling nasabi ko yun, Sir Jupiter, biglang may nangyari na hindi ko inaasahan. May lakas na puwersa na tumulak sa kung sino man yung humahawak sa akin. Bigla akong binitawan at napaupo ako sa sahig habang humihingal ng malalim. Huminga ako ng paulit-ulit at hinawakan ko yung leeg ko dahil sobrang sakit at parang nanigas pa rin ito. Nanginginig ang buong katawan ko habang sinusubukan kong bumangon. Nang tingnan ko ulit yung harap ko, wala na yung babae. Nawala siya na parang bula. Walang bakas, walang tunog at walang kahit anong palatandaan
na nandun siya kanina. Yung kutsilyo, yung ngiti niya at yung presensya niya lahat nawala na parang panaginip, pero alam kong totoo lahat ng nangyari. Hindi na po ako nagdalawang isip, Sir Jupiter. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako ng tumakbo palabas ng lugar na yon. Hindi ko na nilingon ang likod ko kahit ilang beses na parang may humihila sa akin na lumingon. Basta ang gusto ko lang makalayo sa lugar na yon. Paglabas ko ng compound, huminto lang ako sandali para huminga pero nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Hindi ko pa rin ma-process yung nangyari. Yung utak ko puro takot at gulo lang ang laman. Hindi ko alam kung paano ko nalagpasan yung gabing yun. Pagkatapos ng nangyari, hindi na ako bumalik pa sa trabaho ko bilang security guard sa lugar na yon. Kinausap ko ang boss ko at sinabi ko na magre-resign na ako para sa sarili kong kapakanan. Hindi na po ako nagbigay ng maraming paliwanag dahil alam ko sa sarili ko na kahit ano ang sabihin ko, mahirap paniwalaan yung naranasan ko. Pinayagan naman nila ako at tinanggap yung resignation ko. Mas pinili ko na lang po kasi na umalis ng tahimik kaysa ipilit pa yung sarili ko sa lugar na alam kong hindi na para sa akin. Mas inisip ko yung kapatid ko at yung kaligtasan ko kaysa sa trabaho. Simula noon, hindi na ako bumalik sa lugar na yon, Sir Jupiter. Sinubukan ko ring kalimutan lahat ng nangyari pero hindi naging madali. Minsan kasi sa gabi naiisip ko pa rin yung tawa, yung bulong at yung mukha ng babae na nakita ko. Hanggang ngayon wala na rin akong nabalitaan tungkol sa kumpanya na yon. Parang walang gustong magkwento at magsabi kung ano ang nangyari pagkatapos kong umalis. Kaya pinili ko na lang din na wag nang magtanong pa. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, yung aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa. Teka, sandali lang. Walang bibitaw. May nakahanda pa akong kwento na mas lalong magpapataas ng balahibo nyo. Huwag lilipat. Tuloy-tuloy lang tayo, mga kaibigan. Good day, Sir Jupiter, at sa mga nakikinig dito sa inyong channel. Ako si John Dave. Kasalukuyan akong nakatira dito sa Bulacan at isa po akong tahimik na tao na mas pinipiling magtrabaho na maayos kaysa makisabay sa gulo ng mundo. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang pagiging simple sa buhay. Lalo na noong mga panahong nagsisimula pa lang akong bumuo ng sarili kong pamilya. Dahil maaga akong nag-asawa at nagkaroon ng isang anak, kaya naman todo kayod ako araw at gabi para lang masiguro na hindi sila magkukulang sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Kahit mahirap, pinilit kong kayanin dahil yun ang tingin kong responsibilidad ko bilang ama at asawa. Na mga panahong yun, Sir Jupiter, nakakuha ako ng trabaho bilang isang security guard sa isang warehouse na medyo malayo sa mismong bayan. Napapaligiran po ito ng bakanteng lote at ang mga lumang gusali, kaya medyo tahimik at madilim ang lugar, lalo na kapag gabi na. Naka-assign po ako sa night shift kaya halos buong magdamag ako lang ang gising at nagbabantay habang ang iba ay tulog na. Sa totoo lang, noong una, hindi naman ako natatakot dahil sanay naman ako sa ganong klase ng trabaho. At iniisip ko na basta ginagawa ko lang ang tungkulin ko, wala namang dapat ipangamba. Araw-araw, pare-pareho lang ang takbo ng buhay ko, Sir Jupiter. Gigising sa umaga kasama ang pamilya ko, kakain kami sabay-sabay, kahit simple lang ang ulam. At pagkatapos magpapahinga ako sandali bago pumasok sa trabaho. Pagsapit ng hapon, aalis na ako ng bahay habang ang asawa ko naman ay naiiwan para alagaan ang anak namin. Sa bawat pag-alis ko, lagi kong iniisip na kailangan kong maging matatag dahil sila ang dahilan kung bakit ako nagsisikap kahit pagod na ako minsan. Sa warehouse kung saan ako nagtatrabaho, malaki ang sakop nito at maraming bahagi ang kailangang bantayan. May mga bodega na puno ng kahon. May mga lugar din na halos walang laman. Kaya minsan nag-iikot ako para masigurado na walang kahinahinalang nangyayari.
Habang naglalakad ako sa mga pasilyo, rinig ko lang ang sarili kong yabag. At minsan, ang hangin tumatama sa mga lumang pinto at yero. Nakakaramdam din ako ng kakaibang lungkot dahil sa sobrang tahimik ng paligid. Bilang isang security guard, kailangan kong maging alerto sa lahat ng oras. Kaya kahit inaantok, pinipilit kong manatiling gising. Gumagawa ako ng paraan tulad ng pag-inom ng kape o kaya ay paglalakad-lakad para hindi ako makatulog. Dahil alam kong delikado yon at maaaring mawalan ako ng trabaho kapag napabayaan ko ang tungkulin ko. Hindi ko kayang mangyari yon dahil wala namang ibang aasahan kundi ang kinikita ko. Minsan, Sir Jupiter, naiisip ko rin ang mga sakripisyo ko bilang ama. Lalo na kapag nakikita ko ang anak ko na natutulog bago pa ako umalis ng bahay. Minsan naman tulog pa rin siya kapag umuwi ako ng madaling araw, kaya pakiramdam ko kulang ang oras ko para sa kanila. Pero pinipilit kong bumawi tuwing araw ng pahinga ko. Kahit simple lang ang ginagawa namin tulad ng pagkain sa labas o panonood ng telebisyon sa bahay. Sapat na yon para maramdaman ko na kahit papaano natutupad ko ang papel ko sa kanila. Sa trabaho naman, may mga kasama ako pero kadalasan magkakaiba kami ng schedule. Kaya may mga gabi na ako lang talaga ang tao sa lugar. Doon ko nararamdaman ang bigat ng responsibilidad dahil kapag may nangyari, ako lang ang aasahan. Kahit minsan kinakabahan ako, hindi ko yon pinapakita dahil kailangan kong maging matapang at handa sa anumang sitwasyon. Ang warehouse na binabantayan ko medyo luma na rin at may mga bahagi na parang hindi na nagagamit. Kaya minsan napapaisip ako kung bakit kailangan pagbantayan ang mga yon. Pero trabaho ko yun, kaya hindi na ako nagtatanong pa at ginagawa ko na lang ang dapat kong gawin. Sa tuwing iikot ako sa mga madidilim na parte, dala ko ang flashlight ko at sinisilip ang bawat sulok para masigurado na walang tao o anumang kakaiba na maaaring magdulot ng problema. Habang tumatagal, Sir Jupiter, nasanay na rin ako sa ganitong setup ng buhay na paulit-ulit lang ang ginagawa araw-araw. Pero sa likod ng pagiging sanay ko, nandun pa rin ang pagod at pag-aalala, lalo na para sa pamilya ko, dahil gusto kong mabigyan sila ng mas maayos na buhay. Hindi ko gustong maranasan ng anak ko ang hirap na dinaanan ko noon, kaya kahit anong pagod, tinatanggap ko basta para sa kanila. Ganito ang naging simula ng kwento ko, Sir Jupiter. Nung ako ay nagtatrabaho bilang isang security guard sa warehouse na yon, isa lang akong simpleng tao na may simpleng pangarap na mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya. At handang gawin ang lahat kahit gaano kahirap, basta para sa asawa at anak. Dito nagsimulang magbago ang takbo ng mga gabing akala ko ay normal lang. Sir Jupiter, nagsimula na ako sa trabaho ko bilang security guard sa warehouse na yon at sa mga unang araw, masasabi ko na maayos naman ang lahat at wala akong napansing kakaiba sa paligid. Ginagawa ko lang ang routine ko gabi-gabi, umiikot sa buong lugar, chine-check ang bawat sulok at sinisigurado na walang taong pumapasok o gumagalaw sa loob ng binabantayan ko. Kahit medyo tahimik at malayo sa kabahayan ng lugar, hindi naman ako agad kinakabahan. Dahil iniisip ko na normal lang yun sa ganong klase ng trabaho. Lalo na sa night shift kung saan kadalasan wala talagang masyadong tao. Sa unang gabi ko, Sir Jupiter, naging maayos ang lahat. Medyo naninibago pa ako sa paligid, pero pinilit kong maging pamilyar sa bawat parte ng warehouse. Dala ko ang flashlight ko habang nag-iikot at bawat tunog na naririnig ko, sinusuri ko agad kung saan galing. Kadalasan hangin lang ang dahilan o kaya mga yero na gumagalaw. Hanggang sa matapos ang shift ko, wala naman akong naging problema at nakauwi ako ng maayos sa bahay namin. Nung ikalawang gabi, ganun pa rin ang nangyari. Pareho lang ang routine ko at mas naging kampante na ako dahil parang wala namang kakaiba sa lugar. Kahit papaano, nasanay na rin ang katawan ko sa puyat at mas nagiging alerto na rin ako sa mga bagay-bagay sa paligid ko.
Naisip ko pa nga noon na baka madali lang ang trabaho ko dito at kakayanin ko ito ng matagal. Basta tuloy-tuloy lang ang disiplina ko sa sarili. Pero noong ikatlong gabi ko na, Sir Jupiter, doon nagsimulang may marinig akong hindi ko agad maipaliwanag. Nasa bandang likod ako ng warehouse noon kung saan mas tahimik at mas madilim ang paligid kumpara sa harap. Habang naglalakad ako at iniilawan ng daan gamit ang flashlight, bigla akong nakarinig ng isang tunog na may kumakalampag na bola sa simento. Malinaw na malinaw sa pandinig ko ang tunog. May batang naglalaro ng bola at paulit-ulit itong tumatalbog sa sahig. Napahinto ako sa paglalakad, Sir Jupiter. Nakinig ng mabuti para masigurado kung tama ba ang narinig ko. Ilang segundo akong nakatayo lang doon habang hinihintay kung mauulit pa ang tunog. At hindi nga ako nagkamali dahil narinig ko ulit ang parehong kalampag ng bola na parang papalapit pa sa kinaroroonan ko. Doon ako medyo kinabahan dahil alam ko na wala namang ibang tao sa loob ng warehouse at wala rin akong alam na may gamit na bola sa lugar na yon. Dahan-dahan akong lumapit sa pinanggagalingan ng tunog, Sir Jupiter, habang hawak ko ng mahigpit ang flashlight ko. Inilawan ko ang bawat sulok na madaanan ko, umaasang may makikita akong paliwanag sa naririnig ko. Pero habang papalapit ako, bigla na lang tumigil ang tunog ng bola na parang may biglang huminto sa paglalaro. Pagdating ko sa mismong lugar kung saan ko huling narinig ang kalampag, wala naman akong nakita. Walang bola, walang tao, at lalong walang bata na maaaring naglalaro. Napatigil ako doon sandali, Sir Jupiter, at pilit kong inisip kung baka may ibang dahilan ang narinig ko. Baka may nahulog lang na bagay o kaya ay may hayop na gumalaw sa paligid. Sinubukan kong ikalma ang sarili ko at hindi na lang masyadong inisip yun dahil makadala lang ng pagod at puyat ang nararamdaman ko. Kaya nagpasya akong ipagpatuloy ang pag-iikot sa warehouse kahit may kaunting kaba na akong nararamdaman sa dibdib ko. Habang naglalakad ako palayo sa lugar na yon, Sir Jupiter, bigla naman akong nakarinig ng isang tunog na mas lalong nagpatigil sa akin. Isang mahinang tawa ang umalingaw-ngaw sa paligid na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Hindi ko rin masabi kung yun ba ay boses ng babae o lalaki dahil parang halo ang tunog nito at may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Para itong malamig sa tenga at nagdulot ng kakaibang kaba sa buong katawan ko. Muli akong napahinto at inikot ang ilaw ng flashlight ko sa paligid, Sir Jupiter. Umaasang may makita akong tao na maaaring pinanggalingan ng tunog. Pero tulad ng nauna, wala pa rin akong nakita. Tahimik ang buong paligid at parang walang kahit anong gumagalaw maliban sa akin. Ang tawa na narinig ko biglan lang nawala, na parang hindi ko talaga narinig. Pero malinaw sa isip ko na totoo yun. Nang mga sandaling yun, Sir Jupiter, hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Pinilit kong maging kalmado at hindi magpadala sa takot dahil alam kong kailangan kong tapusin ang trabaho ko. Pero hindi ko may tatanggi na iba na ang pakiramdam ko kumpara sa mga naunang gabi. May kakaiba na akong nararamdaman sa lugar na hindi ko maipaliwanag kahit anong isip ang gawin ko. Yun ang unang pagkakataon, Sir Jupiter, na may narinig akong ganong klaseng tunog sa warehouse na binabantayan ko. At kahit pilitin kong hanapan ng paliwanag, wala talaga akong makita o maramdaman na sapat na dahilan kung bakit nangyari yon. At doon ko unang naramdaman na may mga bagay pala na hindi basta-basta maipapaliwanag. Lalo na kung ikaw ay nag-iisa sa isang lugar na sobrang tahimik at madilim. Pagkatapos ng gabing yon, Sir Jupiter, dumating ang oras na magpapalitan na kami ng duty ng kasama ko at doon ko naisip na ikwento sa kanya ang mga narinig ko habang nagbabantay ako. Habang papalapit siya sa guardhouse, medyo gumaan ang pakiramdam ko dahil hindi na ako nag-iisa. Kaya agad ko siyang kinausap at sinabi ko ang tungkol sa kalampag ng bola at sa tawa na hindi ko mawari kung saan nanggaling.
Inisa-isa ko sa kanya ang mga nangyari, kung paano ko narinig ang tunog at kung paano ako naghanap. Pero wala naman akong nakita. Umasa ako na baka may paliwanag siya o baka may alam siya tungkol sa lugar na yon na hindi ko pa nalalaman. Pero sa halip na seryosohin ang kwento ko, Sir Jupiter, tinawanan lang niya ako na parang hindi niya pinaniniwalaan ang sinasabi ko. Kitang-kita ko sa mukha niya na parang sanay na sanay siya sa ganong usapan at sinabi niya na wag ko raw masyadong isipin yun at masanay na lang ako sa mga ganong pangyayari. Para sa kanya, normal na lang yun o baka naman ayaw lang niya akong takutin lalo. Hindi na ako nakasagot pa ng marami dahil pakiramdam ko hindi rin naman niya ako seseryosohin kaya hinayaan ko na lang at tinanggap ko na baka nga tama siya. Huwag ko na lang bigyan ng pansin. Umuwi ako ng bahay na medyo magaan na ulit ang pakiramdam ko, Sir Jupiter. Pero hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mga nangyari noong gabing yon. Kahit piliting kong kalimutan, bumabalik pa rin sa alaala ko ang tunog ng bola at ang kakaibang tawa na yon. Pero dahil kailangan ko magtrabaho at hindi ko pwedeng iwanan ang responsibilidad ko, pinilit ko na lang na huwag matakot at isipin na bahagi lang yon ng pagiging bagong salta sa trabaho. Lumipas sa mga araw at gabi, Sir Jupiter, pinagpatuloy ko lang ang routine ko sa warehouse. Kahit papano, nasanay na rin ako sa tahimik at madilim na paligid. At sinubukan kong huwag nang alalahanin ang mga unang nangyari. Pero may mga pagkakataon pa rin na bigla na lang pumapasok sa isip ko ang mga iyon lalo na kapag ako ay nag-iisa at walang ibang tao sa paligid. Hanggang isang gabi, Sir Jupiter, habang ako ay rumoronda sa loob ng warehouse, may narinig na naman akong kakaiba. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iikot noon at tulad ng dati, dala ko ang flashlight ko habang iniilawan ng dinadaanan ko. Tahimik ang paligid pero bigla na lang akong nakarinig ng mga yabag na parang may tumatakbo. Hindi po ito tulad ng karaniwang tunog na naririnig ko dahil mas mabilis ito at mas magaan na parang isang bata ang tumatakbo sa loob ng warehouse. Kasabay ng mga yabag ay may narinig din akong tawa, Sir Jupiter, na parang tawa ng isang bata na naglalaro. Hindi malakas pero malinaw ko itong narinig sa gitna ng katahimikan ng lugar. Napahinto na naman ako. Ramdam ko na naman ang kaba na unti-unting pumapasok sa katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin sa mga sandaling yun. Pero alam ko na hindi yun normal. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa direksyon kung saan ko narinig ang tunog, Sir Jupiter. Habang iniikot ko ang ilaw ng flashlight ko sa paligid, sinubukan kong hanapin kung saan nanggagaling ang mga yabag at ang tawa. Umaasang may makikita akong paliwanag. Pero habang papalapit ako, unti-unti ring nawala ang tunog hanggang sa tuluyan na itong tumahimik. Pagdating ko sa lugar, wala na naman akong nakita at wala rin akong kahit anong bakas na may tumakbo doon. Napahinto ako at sandaling tumingin-tingin sa paligid. Pero wala talaga, Sir Jupiter. Tahimik ulit ang buong warehouse na parang walang nangyari. Doon ko naramdaman na hindi na ito basta-basta lang dahil paulit-ulit na itong nangyayari at hindi ko pa rin mahanapan ng paliwanag. Pero kahit ganoon, pinilit ko pa rin magpatuloy sa trabaho ko kahit ramdam ko na ang kaba sa loob ko. Matapos ang ilang sandali, nagpasya na akong bumalik sa guardhouse, Sir Jupiter, dahil pakiramdam ko mas mabuti na doon na lang ako manatili muna. Umupo ako sa upuan ko at sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Dahil sa pagod at sa puyat, hindi ko namalayan na unti-unti na pala akong inaantok. Kahit pinipilit kong manatiling gising, hindi ko na napigilan ang sarili ko at doon na ako nakatulog sandali habang nakaupo. Matagal akong nakatulog, Sir Jupiter, pero bigla na lang akong nagising nang may tumama sa mukha ko. Malakas ang pagkakatama na parang isang bola ang tumama sa akin. Napabalikwas ako sa gulat at agad kong hinawakan ang mukha ko at habang sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Mabilis kong kinuha ang flashlight ko at inilawan ang paligid ng guardhouse.
Pero sa kabila ng ginawa ko, Sir Jupiter, wala akong nakita na kahit sino. Walang tao sa paligid at wala rin akong nakitang bola na maaaring tumama sa akin. Tahimik ang buong lugar at ako lang ang nandoon sa loob ng guardhouse. Doon na ako tuluyang kinabahan dahil malinaw na malinaw sa pakiramdam ko ang tumama sa mukha ko. Pero wala akong makita kung ano yun. Habang nakaupo ako at pilit na inuunawa ang nangyari, Sir Jupiter, bigla na naman akong nakarinig ng isang tawa. Katulad ng nauna, hindi ko na naman mawari kung babae ba o lalaki ang boses. At may kakaibang pakiramdam na dala ang tunog na yun. Parang may nanonood sa akin pero hindi ko makita kung nasaan. Doon ko naramdaman ang matinding kaba, Sir Jupiter, habang nakaupo ako sa loob ng guardhouse na mag-isa at hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos kong marinig ang tawang yun, Sir Jupiter, hindi na talaga ako mapakali sa kinauupuan ko sa loob ng guardhouse. Ramdam ko na ang bilis ng tibok ng puso ko at parang may kung anong mabigat na pakiramdam sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Kahit gusto kong isipin na baka pagod lang ako o baka guni-guni ko lang ang lahat, hindi ko maitanggi na malinaw ang mga naririnig at nararanasan ko. Kaya dahan-dahan akong tumayo at hinawakan ko ng mahigpit ang flashlight ko habang umiikot ang tingin ko sa paligid. Habang iniilawan ko ang bawat sulok ng guardhouse, Sir Jupiter, pilit kong hinahanap kung saan nanggaling ang tawa na yun. Tahimik ang paligid at parang walang kahit anong gumagalaw. Pero habang patuloy akong nakatingin sa harap ko, bigla na lang akong napalingon sa may bandang gilid ng pintuan na parang may naramdaman akong kakaiba. Doon nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. May isang batang lalaki na nakatayo sa may labas ng guardhouse, Sir Jupiter. Maliit siya, parang nasa edad 7 o 8 taong gulang. Nakatingin siya sa akin at hindi ko maipaliwanag ang itsura niya. Pero may kakaiba sa presensya niya na agad kong naramdaman. Hindi ko alam kung paano siyang nakapasok sa loob ng warehouse at lalong hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon. Habang nakatayo siya, tila ba may gusto siyang sabihin sa akin at maya-maya, nakita kong gumalaw ang labi niya. Narinig ko ang boses niya na mahina pero malinaw at humihingi ng tulong. Sa mga sandaling yun, Sir Jupiter, lalo akong kinabahan dahil hindi ko alam kung paano ako magre-react. Gusto kong tumulong dahil bata siya, pero may kung anong pakiramdam sa loob ko na nagsasabing, hindi normal ang nakikita ko. Napatigil ako sa kinatatayuan ko, Sir Jupiter, at ilang segundo akong hindi makagalaw. Tinitigan ko lang ang bata habang iniisip ko kung ano ang dapat kong gawin. Pero habang tinitingnan ko siya, parang mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang lamig sa paligid. At parang may bumubulong sa isip ko na umalis na lang ako doon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero mas nanaig ang takot ko kaysa sa kagustuhan kong tumulong. Bigla akong napaatras, Sir Jupiter, at hindi ko na pinilit pang lapitan ang bata. Sa halip, tumalikod ako at nagsimulang tumakbo palayo ng guardhouse. Hindi ko na inisip kung ano ang mangyayari, basta ang nasa isip ko na lang makalayo sa lugar na yon. Habang tumatakbo ako, ramdam ko ang matinding kaba at parang hindi ko na kayang humarap pa sa kahit anong maaaring makita ko roon. Hindi ko tinapos ang duty ko nung gabing yun, Sir Jupiter. Umalis ako nang hindi na lumilingon pa at dire-diretso akong umuwi sa bahay namin. Pagdating ko sa bahay, hindi ko agad na ikwento sa asawa ko ang nangyari dahil kahit ako, hindi ko pa rin matanggap ng buo ang mga nakita at naramdaman ko. Pero sa loob-loob ko, alam ko na hindi ko na kayang bumalik pa sa trabahong yon. Kinabukasan, Sir Jupiter, nagpasya na akong mag-resign sa trabaho ko bilang security guard sa warehouse. Hindi na po ako nagdalawang isip pa dahil mas pinili ko ang kaligtasan ko at ang kapayapaan ng isip ko kaysa ipagpatuloy ang trabaho na alam kong hindi ko na kayang harapin. Kahit alam kong mahihirapan ako ulit maghanap ng panibagong trabaho, tinanggap ko na lang dahil hindi ko na kayang balikan ang lugar na yon matapos ang mga nangyari. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, sariwa pa rin sa isip ko ang gabing yun, lalo na ang itsura ng batang nakita ko sa labas ng guardhouse. Minsan,
Napapaisip ako kung ano kaya ang nangyari sa kanya at kung bakit siya naroon sa lugar na yun. Hindi ko rin maiwasang maalala ang mga sandaling humingi siya ng tulong sa akin at kung paano ko piniling tumakbo palayo kaysa harapin ang sitwasyon. Sa tuwing naaalala ko yun, Sir Jupiter, may bahagi sa akin na nagsisisi at nagtatanong sa sarili ko kung tama ba ang ginawa ko. Bilang isang tao, natural lang naman na tumulong, lalo na kung bata ang nangangailangan. Pero sa mga sandali yun, nanaig ang takot ko at pinili kong iligtas ang sarili ko kaysa sa manatili at alamin kung ano talaga ang nangyayari. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang tanong na yun sa isip ko, Sir Jupiter, at hindi ko alam kung may makakasagot ba talaga. Kaya gusto ko ring itanong sa inyo at sa mga nakikinig kung sakaling kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin ninyo? Tama po ba ang ginawa ko na paglayo kaysa tulungan ang batang multo? Alam mo, John Dave, naiintindihan ko kung bakit ganoon ang ginawa mo at kung ako man ang nasa sitwasyon mo, ganoon din siguro ang gagawin ko para sa sarili kong kapakanan. Kayo ba mga nakikinig, ano ang masasabi niyo sa tanong ng ating letter sender? Comment down below sa ating comment section. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig sa ating mga naging kwento ngayong araw dito sa Sitio Bangungot.